Anong ginagawa mo, anak? Ang nunal sa leeg ng batang ito ay eksaktong kahawig ng sa iyo. Tunay ngang sinagot na ng Buddha ang mga panalangin natin. May tagapagmana na ang matandang pamilyang Go. Hoy, manugang at apo ko. Nasaan si Taoji? Aba malay ko ba? Hanapin siya. Hindi ba dapat binabantayan mo siya? Magpakabait ka. Huwag kang maingay. Kung mahuli tayo at maibalik, patay tayo. Tignan natin doon. Sino ka? Anong karapatan mong pigilan ako? Iyon, Director Go. Kailan pa naglakas loob ang sinuman na makiialam sa negosyo ng pamilyang Go? Hindi, isang malaking pagkakaunawaan lang ito. Director Go, pagkakaunawaan lang ito. Director Go, bilisan mo at habulin ang mag-ina na iyon. Nay, pwede po bang huwag nyo na lang maghanap ng babae at bata at pilitin silang makasama ko? Pero, pareho ang nunal ng batang yun sa iyo. Siguro nga anak mo siya. Tigilan mo ang kalokohan. Anak mo man o hindi yang bata, malalaman din natin. Nay, kung gusto mo talagang mag-alaga ng bata, ayos lang sa akin kung magkaroon pa ako ng nakababatang kapatid. Okay lang. Dapat mong imbestigahan. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Huminto ka. Hindi ka aalis hanggat wala pa ang resulta. Cheng Ming. Umuwi ka na at ibigay mo ito kay Dr. Chen. Opo, sir. Pagpalain ka ng Diyos. Lumapit na po ang resulta. Ano? Anak ko nga talaga ang batang yun. Ha? 79.79%. Han, may tagapagmana na ang pamilyang Go. Gamit ang mga gene ng pamilyang Go. Maaaring ang batang ito ang nag-iisang tagapagmana ng ika-18 henerasyon. At siya rin ang aming matagal nang inaasam na apo. Unang prinsesa ng pamilyang Go sa loob ng 1 siglo. Paano ako magkakaroon ng anak na babae? May nilagay silang gamot sa akin noong gabing iyon. Siya kaya iyon? Magandang araw po. Delivery po ito. Magandang araw po, sir. Hindi po ako para dyan. Hindi ba't para maging panlunas ko kayo? Ikaw, pakawalan mo ako. Hindi ako ganoon. Wala akong pakialam kung kaninong tao ka. Sabihan mo siya. Kinasusuklaman ko ang pagsasabuatan sa akin. Umalis ka na. Direktor, nahanap ko na. Isang malakas na aphrodisiac ito. Kung ang taong iinom nito ay hindi makikipagtalik sa loob ng 1 oras, malamang na magdulot ito ng pagkasira ng organo at kamatayan. May dumadaang isang dalagang malinis. Huli na ang lahat. Ang pagliligtas ng buhay ang uunahin. Ang anak ko. Pasensya na, anak. Kahit hindi ko alam kung sino ang iyong ama. Maging sarili ko, ipinanganak kita. Simula ngayon, tayo na lang ang magkakapamilya. Direktor, hinanap na namin ang templo. Wala kaming nahanap na babaeng may anak. Hanapin ang buong lungsod. Harangan ang lahat ng paliparan at istasyon ng tren. Kung hindi natin siya mahanap, walang aalis sa Jing City. Opo, sir.
Tiyan. Katulong tao. Ang cute naman ng anak mo. Natutunaw ang puso ko. Napakaganda niyang bata. Gwapo siguro ang tatay niya. Oo, sa tingin ko. Gwapo dapat ang tatay. Gwapo, so what? 2 taong galing sa laylayan ang nagkaanak. Nakatalaga na ang kapalaran niya mula nang ipanganak. Magiging basura rin siya ng lipunan. Tiyan. Nandito si mommy. Iyak ng iyak, ang kulit. Tao G, ang pagdadala mo ng anak mo sa trabaho. Hindi ba nakakaabala sa trabaho ng lahat? Jianran, sisigawan mo man ako ng kung ano-ano. Pero huwag mong maliitin ang kaya ng isang ina para sa kanyang anak. Katawa-tawa, ayos lang. Huwag ka nang umiyak. Pwede ko ba siyang buhatin sandali? Pasensya na, ni Anshi. Kung magpa-perfume ka, baka masama. May congenital heart defect si Tiyan. Madaling ma-trigger yun ng amoy ng usok at pabango. Ayos lang. Kawawang Tiyan. Hindi na talaga ako magpapabango bukas. Assistant tao, suriin mo. Si Tiyan. Medyo hindi maganda ang pakiramdam. Ano? Tiyan, huwag mong takutin si mama. Tao G. Ito, ang mapapala mo sa pang-aasar mo sa akin. Tiyan, kumapit ka. Dadalhin ka na ni mama sa ospital. Direktor. Nasaan sina assistant tao at ang anak niya? Han Sheng, sinabi ko na ngang may problema ang nanay ng batang iyon. Hindi mo sila pwedeng kunin. Dinala niya ang anak niya, nagtrabaho ng kalahating araw, tapos dinala niya sila sa ospital. Anong nangyari sa anak niya? Mukhang lumala ang congenital heart defect niya. Paano naman nagkaroon ng parehong sakit sa puso ang anak niya gaya ko? At kasing edad pa ng anak ko. Maaaring, pupunta tayo sa ospital. Han Sheng, hindi ba dati? Ang pinakakinamumuhian mo ang mga taong di propesyonal. Jianran. Mas mabuting ipanalangin mo na ligtas sila. Totoo kayang may gusto si Han Sheng sa babaeng bagong panganak. Doktor, pakisalba ang anak ko. Malapit nang mawalan ng buhay ang bata. Maghanda na para sa operasyon. Direktor, hama pa kayo. Anong nangyari? Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Doktor, kumusta na ang anak ko? Kailangan niya agad ng transfusion. Pero Rh negative ang dugo niya. Mababa na ang supply ng dugo sa blood bank ng ospital. Pumunta ka sa broadcasting room ng ospital. Gamitin mo ang broadcast para maghanap ng mga taong may Rh negative na dugo. Sige. Doktor, pagmamakaawa ko po. Pakiusap, kailangan yung iligtas ang anak ko. Basta mailigtas lang ang anak ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sige, bumangon ka muna. Gagawin namin ang aming makakaya, okay? Magtiwala po kayo sa amin. Pangunahing kailangan ng mga mababait na taong may Rh negative na dugo. Isang sanggol na wala pang 1 buwan ay naghihintay ng operasyon sa operating room. Ang tinutukoy nila ay ang anak ni assistant tao. Direktor, hindi po ba kayo Rh negative? Direktor,
Kung malalaman ni Madam na nagbigay po kayo ng dugo sa iba, baka patayin niya ako. Manahimik ka. RH negative ako. Ang akin na lang ang gamitin. Ihahambing ko ang mga sample ng dugo. Kumusta na? Hindi pwedeng mag-transfuse ng dugo sa magkakamag-anak. Ano ang sinasabi mo? Totoo nga pala. Ang babae noong gabing iyon. Si assistant tao iyon. Si Tian ang anak ko. May tulong. Manong Liang, Maneho. Manong Driver, patawad po. Nakakita na ba kayo ng isang babaeng may karga-karga na sanggol na mga 1 buwan na ang gulang? Wala kaming nakita. Manong Driver, Manong Driver. Ji Guang, nasaan ang asawa ko? Nandito siya. Huwag kang mag-alala, Wang Hao. Palitan natin ang pera sa mga gamit. Kapag nakuha na natin ang pera, diretso natin siya sa kama mo. Kailangan mo munang suriin ang mga gamit. Sige na. Suriin mo siya ng gusto mo, kahit na may anak na siya noon. Pero hindi ibig sabihin na madali siyang mabuntis. 1 buwan lang. Pinagtitibay ko sa pamilyang Wang. Magkakaroon ng malaki at matabang anak na lalaki. Ang aking magandang maliit na nobya. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na ang kanyang pasan ay hindi nasasama sa kanya? Kailangan ko pa siyang alagaan at ang anak ng ibang lalaki. Hindi. Kumalma ka. Huwag kang mag-alala. Ano ba ang gusto mo? Kung manggahas kang hawakan ng anak ko, hindi kita mapapatawad. Tian. Direktor Gu, nahanap na namin sila. Isinakay na sila ng kotse. Tulungan niyo ako. Ipaalam sa lahat. Iuwi ninyo si Madam at ang aling binibini. Opo, sir. Huwag kang mag-alala, Wang Hao. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pagiging tapat ng pamilya namin. Huwag mong gawin ito. Ngayon, papagsawalang bisa ko iyang walang kwentang bagay na iyan habang buhay. Tigil. Bitawan mo ang anak ko. Hindi, huwag mong gawin yan. Tigil. Bitawan mo ang anak ko. Ang lakas ng loob mong hawakan sila. Mamamatay ka. Director Gu. Director Gu, awa niyo na po. Director Gu, awa niyo na po. Tian ko. Nandito na ako. Walang makakaagaw sa anak natin. Ako ito. Si Director Gu, pakiusap. Huwag kang magpadaya sa matandang ito. Ang batang iyon. Sino kaya ang masamang lalaking nakasama niya sa labas? Nakipagsama siya sa lahat. Hindi kayang tiisin ng tenga ng amo natin ang mga kalaswan. Paano kung sabihin kong, ako,
Si Gu Hansheng, ang masamang lalaking iyon. Ito. Tian. Anong nangyari, Tian? Huwag mong takutin si Mommy. Kulang ang dugo sa puso. Cheng Ming, nasaan ang doktor? Malapit na ang doktor. Pakiusap. Kailangan mo siyang iligtas. Tao Ji, hindi lang siya ang anak mo, anak ko rin si Tian. Magtiwala ka sa akin. Magiging ayos lang si Tian. Nandito na ang doktor. Tao Ji. Cheng Ming, itapon mo lahat ng taong ito kung saan ang aking asawa. Hindi ko na sila muling makikita. Opo, sir. Ang gan-gan niya. Ngunit sa sandaling ito, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko rin alam. Huwag po, awa nyo na. Anong klaseng asawa ka ba? Alam mo ba, ang postpartum recovery ay parang pangalawang overhaul ng katawan ng babae. Kasalanan ko. Dr. Hui, ano ang dapat nating gawin ngayon para maalagan ng mabuti ang katawan niya? Alalagan ang katawan niya. Mahabang proseso yun. At tingnan mo ang kalagayan niya ngayon. Kulang sa nutrisyon habang nagdadalang tao. At walang maayos na pangangalaga pagkatapos manganak. Aasikasuhin namin ang kanyang kalusugan at ang kanyang paggaling pagkatapos manganak. Lahat ng iyon ay kailangang ayusin. Ayusin mo. Basta para kay Tao Ji, ayusin mo ang lahat. Ang isang babaeng nangganganak, para itong dumadaan sa impyerno. May anak na si Tao Ji. Tatanggapin siya ng pamilyang Go bilang manugang namin habang buhay. Mag-hire ng mga nangungunang nutritionist at postpartum rehabilitation specialist. Sa loob ng 1 oras, dalhin sila sa residensya ng mga Go, handa nang magsimula. Isang payat at mahina na babae, na parang mababasag kung hahawakan ko siya. Ngunit dumaan siya sa paghihirap para ipanganak ang aking anak. Tian, Tao Ji. Huwag kang matakot, Tao Ji. Nandito si Mommy. Nauuhaw ka ba? Uminom ka ng tubig. Nay, huwag mo siyang takutin. Sila ang mga magulang ko. Walang masamang balak sa iyo ang mga iyon. Anong ginagawa mo? Director Go, nasaan si Tian? Kumusta na si Tian? Mabuti naman si Tian. Pero kailangan pa rin siyang obserbahan sa incubator. Pagkatapos ng obserbasyon, magpapadala ko ng susando sa kanya. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko siya nakikita ng personal. Hindi pwede. Sabi ng doktor, bawal bumangon hanggat hindi natatapos ang IV. Okay na talaga ako ngayon. Pakiusap, ilayo mo ako para makita ko siya, kahit saglit. Magmamasid lang ako sa malayo. Mag-iimpok ako ng paraan para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot namin ni Tian. Director Go, ibaba niyo na ako. Ayaw mo bang makita si Tian? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O buhatin kita papunta doon. Dito ka na lang at tapusin mo ang IV mo na parang isang mabuting bata. Tian, nandito si Mommy kasama si Tian. Nakita mo ba iyon? Nakita ko ni Tian. Sige, tumigil ka na sa pagtingin.
Nagdurugo na naman. Pindutin mo. Sige, sige lang kayo. Direktor Go, kaya ko na ito. Sa tingin mo ba ang ginagawa ko ngayon? Lahat ay para sa pangalan ng amo mo. May anak tayo. At ako. Ako ang ama ng anak mo. Totoo iyan. At magiging totoo rin sa hinaharap. Kaya, kukunin mo si Tian. Iilayo mo siya sa akin. Hindi lang akin o anak mo si Tian. Anak natin siya. Nararapat kay Tian na makasama ang kanyang nanay at tatay. Ibig mong sabihin. Kay Tian. Umuwi ka na sa akin. Ginagawa niya lang siguro ang kanyang responsibilidad. Si Tian ay talagang nangangailangan ng ama. Dahil nandito ang pamilyang Go, hindi ko na kailangang mag-alala sa sakit ni Yaw. Tapos na ang observation period ng baby. Sino ang mga magulang ni Tao Tian? Ako ang kanyang ama. Ito, dito na ba ako titira? Sabi ng doktor, masama sa kalusugan mo ang pagbuhat ng sanggol. Tara na, naghihintay na silang lahat sa loob. Lahat. Hindi ba sina Ginang Go at Ginoong Go yun? Magandang araw, Binibini. Tara na. Lahat. Ito ay, siya ang asawa ko, ang asawa ni Gu Hansheng. Sinabi lang niyang asawa niya ako. Pagbabalik din ito ni Tian sa pamilyang Go. Kailangan ko ng lehitimong pagkatao. Ito ang hawak ko. Anak ko ito, si Gu Hansheng. Siya rin ang paborito sa aming pamilya Go. Sana'y alagaan ninyo silang mabuti, tulad ng pag-aalaga ninyo sa akin. Tao G, silang lahat ay mga kapamilya natin. Mga tito at pinsan. Mula ngayon, iisang pamilya na tayong lahat. Opo. Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang ang kailangan mo. Ikaw ang may bahay ng pamilyang Go. Kaya sa iyo ang desisyon. Bakit hindi na lang natin paupuin muna silang lahat? Lahat po, upo na kayo. Ginang Go pa rin ang tawag ninyo sa kanya. Tawagin ninyo siyang nanay. Nanay. Tatay. Tama. Matagal ko na pong inaasam na marinig kayong tawagin ako niyan. Tao G, halika rito. Ito ang regalo sa iyo ng iyong ama. 3 lang ang ganito sa buong mundo. Isang unlimited black card. Tatay, hindi ko ito matatanggap. Galing ito kay mama para sa iyo. May isa pa. Talaga, hindi ko kaya, mama. Gamitin mo ang akin. Dapat mong palayawin ang sarili mong asawa. Pagkatapos ay ibibigay natin ito kay Tian. Tian, kunin mo na. Hindi ba't walang asawa si Presidente Go?
Paano bigla na lang may anak? Isang mayamang pamilya tulad ng mga Go. Karaniwan ng kinukuha ang bata at iniiwan ng ina, di ba? Ang presidente na malamig ang mukha ay nagpapalaki ng anak online. Sino ang nakakaintindi ng kontrasteng ito? Ay anak si Han Sheng. Tao G, tingnan mo. Hindi mo pa ba nakikilala si Presidente Go dati? Dinala pa nga rito ni Presidente Go ang anak niya. Kamukha niya ang anak mo. Ako ba ang tinitignan ni Kuya Han Sheng? Parang si Tao G ang tinitignan ni Presidente Go. Presidente Go, namimiss na siguro ng bata ang nanay niya. Tama, wala kasi sa bahay ang nanay niya. Ang kulit niya, kaya kinailangan ko siyang dalhin sa opisina. Mukhang alam na nga ng bata kung sino ang may mom vibe. Sinasabi mo bang may father vibe ako? Hindi iyan ang ibig kong sabihin, Han Sheng. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka. President Go, babalik na rin po kami sa trabaho. Tama, babalik na rin kami sa trabaho. Tiyan, ano ang gagawin natin? Hindi na tayo kilala ng nanay mo. Tayo na lang dalawa, isang mag-amang nag-iisa. Anong nangyari kay Tiyan? Bakit bigla siyang nagsusuka? Ayos lang si Tiyan. Mabait yan. Dinala na siya ni Mama para matulog. Ang sinabi lang po ni Assistant Sheng kanina. Kung hindi ko yun sinabi, pupunta ka pa kaya? Kung maayos na si Tiyan, mauuna na po ako. Ganon lang kadali ang pag-alis mo. President Go, oras ng trabaho ngayon. Isa lang akong maliit na parte ng sistema rito. Paano naman kaya ako mapupunta sa opisina ng presidente? Tanghal iyan na. Pagkatapos nating kumain, papayagan na kitang umalis. Ang mga pagkain ito, pinadalhan ako ni nanay nito. Sige, hindi ko pwedeng sayangin ang mabuting intensyon ni nanay. Kakainin ko na lang ito ng mabilis. Maghihintay ako hanggang sa oras ng tanghalian at palihim na babalik. Kuya Han Sheng, papasok na ako. Kuya Han Sheng, papasok na ako. Kuya Han Sheng, kanino ka kausap kanina? Sino ang nagsabi sa iyong pumasok? Lumabas ka, walang ibang tao rito. Bakit ka ganyan ka-angle? Ayoko nang ulitin ang sinabi ko. Pinabibigay ako ni Papa ng malambot. May gagawin din ako. Nariyan na ang mga dokumento. Uuwi ka na. Hindi ako uuwi. Sabi ni Papa, matuto raw ako sa iyo. Maghihintay ako rito hanggang sa pumirma ka. Ako na mismo ang maghahatid nito sa tatay mo. Nasa iyo na ang titulo. Itataboy mo na ba ako? Kung ganoon, siya na mismo ang magpapirma. Han Sheng, hindi ka naman ganito kamatapang sa akin dati. Maghapunan tayo, at ibibigay ko sa iyo ang titulo. Matagal na tayong hindi kumakain ng sabay. Tingnan mo, may dala pa nga akong pagkain. Madalas silang magkasama noon kumain. Mga kasintahan noong bata pa. Perpektong pagtutugma. Ano naman kaya ako? Ibig sabihin ba magiging nanay na ako? Sinabi ba sa'yo ni Papa na pupunta ako ngayon? Kaya pala may dalawang pagkain kayo. Kung mas maaga mo sinabi, sana hindi na ako nagpa-deliver ng pagkain sa driver. Malinaw na akin yan. Anong tunog yun? Jianran, hindi kita makakasabay kumain noon. At hinding-hindi na rin sa hinaharap. Tandaan mo yan. Ikaw at ako, simpleng amo at empleyado lang. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang tender. Aalis na ako pagkatapos mong pumirma. Ibigay mo na sa akin. Pipirma na ako. Pasensya na.
Ngayon, pwede ka nang umalis. Kumusta? Nabangga ba ang ulo mo? Nabangga, sapat na ang pagbangga ko sa iyo at kay Jianran. Tingnan ko nga. Ayos lang ako. Halika, umupo ka. Namamaga ito, at sinabi mong hindi naman masakit. Hindi naman masakit. Mag-iingat ako. Gu Hansheng, bakit mo ako ginagawa ng mabuti ngayon? Dahil ba ako si Tao Ji? O dahil ina ako ni Tian Tian? Wala kaming relasyon ni Jianran. Matatandang magkaibigan na ang pamilya Go at ang pamilya Ji. Nangako ako kay Tio Ji noon, napapatirahin ko si Jianran sa mga Go. Kung ayaw mo sa kanya, pwede ko siyang ilipat ngayon din. Hindi na kailangan. Ispasyalera lang naman siyang dalaga. Hindi mo na kailangang gawin ito para sa akin. Kung dahil sa akin masisira ang relasyon ng pamilya Ji at Go, hindi ko kakayanin. Sige. Kung gayon, i-aanunsyo ko na ang aming relasyon. Ang babaeng pag-aari ko, si Gu Hansheng, ay hindi na kailangang magtiis ng tahimik. Lahat ng empleyado ng Goose Group, makinig kayo. Inaanunsyo ko ngayon. Pasensya na. Susuhulan mo ako. Tapos na ang oras. Magtatrabaho na ako. Napakagaling niyang mangakit. Sa tingin mo ba darating si Pangulong Go ngayon? Ano ang iniisip mo? Hindi naman sama-sama si Hansheng sa mga ganitong industry summit. Ni sa mga international summit nga hindi siya sama-sama. Lalo na sa ganito kaliit na local summit. Yanran, umupo ka rito. Ako, si Ji Yanran, ay alinman ay hindi dumadalo sa mga ganitong okasyon. O kung pupunta ako, kailangan kong umupo sa unahang hanay. Kalimutan na natin, kami at ang ganitong uri ng dalaga. Walang paghahambing, ipinanganak na sila sa unahang hanay. Gaano man kahirap ang ating pagsisikap, sa likurang hanay lamang tayo makakaupo. Kahit sa pinakahuling hanay pa tayo umupo. Pareho lang ang maririnig at makikita natin sa mga unahang hanay. Ngayon, para sa kauna-unahang pagkakataon, ating sasalubungin ang pinakamabigat na panauhing tagapagsalita. Salubungin natin ang Pangulo ng Goose Group, si Mr. Gu Hansheng, sa entablado para sa kanyang talumpati. Pangulo Go, si Pangulo Go nga, pumunta nga siya sa maliit na summit na ito, bilang pangunahing tagapagsalita. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang pangunahing tagapagsalita ngayong araw, Gu Hansheng.
Kailangan ko pa rin ang suporta ninyong lahat. Sige, susunod naman ay ang sesyon ng tanong at sagot. Marami tayong masisipag na mga kabataan dito ngayon. Ginoo Go, bakit hindi ninyo subukan sila? Sige po. Kung mapipili ka ni Ginoo Go, para mo na ring ipinakita ang iyong mukha sa tuktok. Basta't magaling ka, maraming oportunidad sa trabaho ang darating. Tapos, ang gitnang hanay, ang pinakahupuan sa kaliwa. Yung nasa kaliwa. Tao G. Ikaw pala, tumawag si Pangulong Go para sumagot ng mga tanong. Gitna, huling hanay, yung nasa kaliwa, hindi ba ikaw yun? Tao G. Ikaw na naman. Magandang araw po, Pangulong Go. Ako po si Tao G mula sa Goose Group. Magandang araw din po. Ang tanong ko po ay, gamitin ninyo sana ang hierarchy of needs ni Maslow para masuri kung bakit ako naririto ngayon sa summit na ito. Tao G, napakahirap nito, kaya mo ba? Hierarkiya ni Maslow, teorya ito sa MBA, di ba? Isang simpleng babae lang sa probinsya si Tao G na nag-aalaga ng mga anak sa bahay. Paano niya malalaman ang laman ng hierarkiya ng mga pangangailangan ni Maslow? Maghintay at tingnan. Malapit na niyang mapahiya ang Go Group. Manunood na lang ako. Sisibakin siya sa Go Group. Ang hierarchy of needs ni Maslow ay nahahati sa 5 antas. Isama ang pangangailangan sa kaligtasan, mga pangangailangan sa pisyolohiya, kailangang igalang, at pangangailangan sa self-actualization. Hindi naman siguro pumunta si Pangulong Go sa Economic Summit para lang sa libreng pagkain, di ba? Iyon ay alam na. Pagdating sa pangangailangan, sa ating Haicheng Economic Summit, marami sa mga kasosyo natin sa Goose Group ang dapat nandito na. Naniniwala ako na ang talumpati ni President Go ay magpapaayos at magpapalapit pa ng ating kooperasyon. Tao G, puno ka talaga ng mga sorpresa. Para sa mga pangangailangan sa self-actualization, kontrol ni President Go ang pangunahing pinagkukunan ng ekonomiya ng Haicheng. Umaasa rin siyang may bahagi ang kanyang karanasan at kaalaman sa inyong lahat upang makamit ang karaniwang kasaganaan sa prosesong ito na nagbibigay tupad sa paggalang at pagpapahalaga. Napakaganda, ang Go Group ay puno nga naman ng talento. Binibining G, ang ibig ninyong sabihin ay siya lang ay isang nanay mula sa probinsya. Hindi ko inaasahan iyon. Kahit isang mababang antas na ina na empleyado sa Go Group ay napakagaling. Miss Tao, ang talumpati mo kanina. Para bang nakakita ako ng isang bisyon ni President Go. Tunay kang isang empleyadong sinanay niya. Ang mga bulaklak na tinatanim ko ay natural na medyo kamukha ko. Tingnan ninyo. Tumutulo ang gatas niya. Kapag may anak ka na, umuwi ka na lang at alagaan mo ang anak mo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Kahit gaano pa siya kagaling. Pagkatapos manganak, hindi ba dapat bumalik na siya sa pamilya niya? Tingnan mo, nasa sire na itong magandang summit, hindi ba? Manahimik ka nga. Tingnan mo siya. Tumutulo ang gatas niya. Kapag may anak ka na, umuwi ka na lang at alagaan ang anak mo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Kahit gaano pa siya kagaling. Pagkatapos manganak, hindi ba dapat bumalik na siya sa pamilya niya? Tingnan mo, nasa sire ang magandang summit na ito, ano? Manahimik ka nga. Han Sheng. Ang pangit ng ugali niya kanina, nakakasuka. Nakakasira ito sa imahe ng Go Group.
Sino mang nagsalita laban sa kanya kanina, hindi na makikipagtulungan pa ang Go Group sa kanila. Pakiusap, huwag po, President Go. Nagkamali po kami, hindi na po mauulit, mali ako. Han Sheng. At ikaw, Jianran. Simula ngayon, wala ka ng trabaho sa Jianran. Hindi ka na kailanman kukupkupin ng Go Group. At walang kumpanya sa High City ang mag-aangkat sa iyo. Han Sheng. Han Sheng, hindi mo ito magagawa sa akin. Tao G. Normal lang ang pagtulo ng gatas habang nagpapasuso. Isa yun sa mga karanasan ng bawat nanay na karapat-dapat pahalagahan. Magpakabait ka at makinig. Magpalit ka ng damit, iwanan mo na sa akin ng iba. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Iikot na ako. Magpalit ka muna ng damit. Nagpalit na ako. Kumusta na? May masakit ba sa iyo? Kailangan mo ba ng doktor? Ayos lang ako. Gu Hansheng, parang napahiya ko ba ang Go Group? Tao G. Sila ang tunay na napahiya. Ang tagumpay ng Go Group ngayon ay hindi dahil sa pag-iingat ng mukha. Ang isang magandang kumpanya ay sumusuporta sa bawat ina na nasa trabaho. Lahat tayo ay makakaalis na nakataas ang ulo. Pero, ayaw lang nilang pansinin ang sagot ko. Makikita lang nila ako bilang isang ina na nagpakita ng kahangalan. Tao G. Isang ina ka lang naman, sa huli. Pero higit ka pa sa isang ina. Ayaw kong maging ina lang ni Tian. Dapat maging sarili ka pa rin. Sumulong ka lang ng may tapang. Kung bumagsak ang langit, sasalukoy yun para sa iyo. Tao G, napakagaling mo. Ipinapahayag ko na simula ngayon. Ang Go Group ay magbibigay sa lahat ng ina sa kumpanya ng mga silid at lugar para sa mga ina at sanggol. Magtatayo rin kami ng mga daycare center sa lahat ng lugar ng trabaho. Lahat ng batang wala pang 3 taong gulang ay maaaring dalhin sa kumpanya para sa libreng pag-aalaga ng bata. Gayon din, ang lahat ng empleyado ng Go Group ay hindi dapat magdiskrimina o kaya'y tanggalin sa trabaho ang mga babaeng may anak ng walang dahilan. Napaka-domineering ni President Go. Kung gusto mong magpasalamat sa isang tao, pasalamatan si Assistant Tao. Bumalik na ako. Tian, bumalik na si Mommy. Tian, tawagan natin si Daddy. Tingnan mo. Tinawag niya akong Daddy. Tian, ulitin mo. Kaya si Gu Hansheng ay walang pinagkaiba sa ibang mga ordinaryong tatay. Ibig sabihin ba nito ay tayo rin? Tapos na ang trabaho ni Tao G, nanay. Binago mo ang anak mo. Hindi ko pa siya nakikitang ngumiti ng ganyan simula noong bata pa siya. Nanay, tatay. Kanina lang, tinawag akong tatay ni Tian. Tian, tawagin mo si Lola. Tian, tawagin mo si Lolo. Tian, sabihin mo ulit tatay. Ito ba ang tinatawag nilang ang pagiging spoiled ng isang mayamang pamilya? Ito, siguro, kailangan na niyang umihi. Paliliguan ko na siya ngayon. Tao G,
Sa susunod, yung mga bagay na gaya ng pagpapalit ng diaper. Hayaang gawin ito ng ama ng bata. Kung iiyak ng iiyak ang bata at tatawag sa'yo, hindi ka ba mapapagod? Pagpapalit lang naman ng diaper. Nanood na ako ng mga video. Mga kaibigan, huwag niyo akong maliitin. Mabilis akong matuto. Sige na. Panahon na para palitan ang diaper ng aking prinsesa. Sige na. Tiyan. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Ikaw na malikot na bata ka. Alam mo bang nakagawa ka ng gulo? Ikaw lang ang may lakas ng loob na gumawa nito sa buong mundo. Sino ang nagsabi sa iyong pag-usapan ang ating prinsesa? Tiyan, halika rito. Yakapin kita, anak. Ano kung umiihi siya sa mukha ni Daddy? Kasi nga tiyan siya, tulad ko, di ba? Sa ugali mong iyan, masisira mo siya balang araw. Huwag kang mag-alala, ang meron sa anak, meron din sa ina. Parang tinawag ako ni Mama. Mama. Maganda ba? Maganda. Sa iyo na yan. Nay, nagastos ka na naman para sa akin. Wala pa nga akong pagkakataong maisuot ito. Binili mo pa para sa akin. Sayang naman hindi ba? Sino nagsabi na wala kang pagkakataon? Bukas, ang handaan ng pamilyang Go. Sumama ka na lang para sa akin. Ako. Hindi ko kaya. Napakahalagang okasyon. Paano kung mapahiya kita? Handaan ito ng pamilyang Go. Magsaya ka na lang. At sa pamilyang Go, ikaw ang host. Sila ang mga bisita. Isipin mo na lang na paraan ito para makapagpahinga. Huwag mong alalahanin ang mga bata. Pero, parang... Dali, suotin mo na. Tingnan mo kung kasya ang damit. Hindi mo pa rin balak ay public ang inyong relasyon ni Tao G. Huwag mong sabihin na iiwan mo ang ina at itatago ang bata. Nay, ano po ang sinasabi ninyo? Gusto ko lang siyang bigyan ng panahon para makapag-adjust. Ang nakaraan niyang buhay ay puno ng kawalan ng kapanatagan. Kaya ngayon, gusto kong unti-unti lang. Di ba parang unti-unti mo na lang siyang niluluto? Pagkatapos manganak kay Tiyan, parang lagi na lang akong hindi maayos ang pangangatawan. Nako, hindi naman. Tao G, ang ganda-ganda mo talaga. Maganda. Tingnan mo, sabi rin ni Tiyan, maganda ka. Bata pa siya. Ang mga bata, hindi nagsisinungaling. Uulitin ko. Kung sakaling gumuho ang langit, nandito ako para saluhin iyon para sa iyo. Sa okasyon ng pamilya Go, ikaw ang host. Sila ang mga bisita. Nandito kami para sa iyo. Kaya sumama ka na at maging kumpiyansa. Tapos pupunta ako at babalik agad. Hindi kita magugulo. Pwede kang maging panatag at pumasok sa trabaho at mag-date. Magandang araw sa inyong lahat. Bakit ikaw pa? Nasaan si Alinggo? May ginagawa ang nanay ko kaya ako ang inutusan niyang pumunta. Ang ganang loob mong tawagin siyang nanay. Dapat nga itawagin ko na rin siyang ganoon. Paglaki ng bata, hindi ko na magagawa iyon. Sige na, sige na. Tao G, huwag mong sabihin na binubuli ka namin lahat. Tradisyon ito ng pamilyang Go. Isang bagong manugang, nadadalo sa hapunan ng pamilya sa unang pagkakataon, ay dapat magpakita ng kaunting pagiging taos-puso.
Tita Yu, hindi po ako umiinom. Ako po ay, wala ka man lang ganito kaseryoso. Gusto mo pa ring makapasok sa pamilya Go. Magpakita ka naman ng sincerity. Doon ka lang makakaupo sa mesa. Nangako ako kina mama at kay Gu Hansheng na hindi ko sila guguluhin. Kung inumin ko to ng mabilis, wala namang mangyayari. Pag-aalok ba ng isang tasa ay maituturing ng sincerity? Lahat ng nandito ngayon ay nakatatanda sa iyo. Kailangan mong mag-toast sa kanila isa-isa. Kung hindi, magsasalita ang mga tao sa iyong likuran na si Hansheng ay hindi marunong sa mga tuntunin. Mabuti si Hansheng. Hindi ko hahayaang maging dahilan ako ng pag-atake ng mga tao sa kanya. Ang buhay niya ay dapat na perpekto at walang kapintasan. Tita Yu, tatapusin ko na ang akin. Pakiusap, kumain ka na rin. Magmadali ka, ang dami ng mga matatanda sa likuran natin. Naghihintay silang lahat sa iyo. Tita Yu, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw, isang piyong mula sa isang nayon sa bundok, hindi sapat para sa hapagkainan ng pamilyang Go. Kayo. Masyado na kayong lumalayo, hindi ba kayo natatakot na sasabihin ko kay Gu Hansheng? Talaga bang iniisip mo ang sarili mo bilang magiging may bahay ng pamilyang Go? Sa tingin mo ba, pakakasalan ka talaga ni Hansheng? Naghahanap lang siya ng libreng yaya para sa kanyang mahalagang anak na babae. Kahit na ako ang babysitter na dinala niya, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Dahil hindi mo naman ako tinanggap simula pa lang. Bakit mo pa ako pinilit na uminom ng marami? Pinilit ka ba namin? Pinilit ka ba nila? Walang nagpilit sa'yo. Kayo. Kami naman. Nagtuturo lang kami ng leksyon sa isang yaya na umaakyat sa pamilya Go. Hindi ko kailanman hinanggad ang posisyon ni Madam Go. Ina lang ako ng isang bata, iyon lang. Sa tingin mo ba ay kikilalanin ka ng batang iyon kapag pinalayas ka na sa pamilya Go? Ang isang mayamang pamilya sa High City at isang ulilang taga-probinsya. Sabihin mo nga, sino sa tingin mo ang pipiliin niya? Hindi naman ikaw ang dapat magturo ng daliri rito. Dahil hindi mo ako tinatanggap, mauna na ako. Gusto mo nang umalis? Ayos lang. Diligin mo itong plato na parang aso. Tapos saka kita palalayain. Sumusobra ka na. Bitawan mo ako. Diligin mo. Bitawan mo ako. Diligin mo. Tao G. Bitawan mo ako. Dilaan mo. Tao G. Tao G. Maglalakas loob kang manghawak ng isang tao mula sa pamilya ko. Ang isang aso ng pamilyang Go ay dapat kumilos na parang aso. Dilaan mo, ngayon, heto, i-record mo ng mabilis. Kumain ka na, tigilan mo na iyan. Mag-arte kang aso, kain. I-record mo, dali, kain na, tigilan mo na. Paano ka nakainom ng ganoon karami? Ayos lang ako. Sinasabi mo pa ring ayos ka lang. Sino ang nagpahintulot sa'yo ng mga api sa asawa ko, sa asawa ni Gu Hansheng? Hansheng, ipinasok mo siya sa pamilyang Gu. Anong kahihiyan ito? Para ito sa ikabubuti mo at para na rin sa pamilyang Gu. Itaboy mo ang tiyahin ko sa puno ng pamilyang Gu. Gu Hansheng, nababaliw ka na ba? Tiyahin mo siya, nariyan pa ang tiyuhin mo. Para lang sa babaeng ito. Tanggalin din ang tiyuhin ko sa puno ng pamilya ng mga Go. Hansheng, huwag mong hayaang maimpluwensyahan ka ng babaeng ito. Gagawin niya ang lahat para mapang-asawa lang ang isang Go.
Tanggalin din ang pangalawang tiyahin ko sa puno ng pamilya ng mga Go. Gu Hansheng, huwag mong kalimutan, magkakapamilya tayo. Kayo ang nakalimot, kilala kita bilang bahagi ng pamilyang Go, kaya Go ang apelyido mo. Kung hindi ka man lang karapat dapat magdala ng sapatos ng asawa ko. Boss, surveillance. Huwag kang tumingin. Mabuti naman, dahil hapunan ng pamilya ito. Bilang nakababata, natural na dapat kong alagaan kayong lahat. Bitawan niyo ako, dahil ang hilig mong kumain. Bibigyan ka ng Diyos ng sapat na makakain. Walang aalis hanggat hindi pa ubos lahat. Uwi na tayo. Ibaba mo na ako. Sige. Heto. Anong problema? Ang sarap ng pakiramdam. Bakit ang init? Buti na lang lasing lang ako. Tara na. Uwi na tayo. Yakap mo ako. Tao G. Lasing ka na. Uwi na muna tayo. Hindi mo ako yayakapin. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi kita ayaw. Sige, yakapin mo na ako. Umuwi na muna tayo. Tao G. Lasog ka na. Umuwi na muna tayo. Uminom ka ng gamot sa sakit ng ulo. Magiging ayos ka rin. Hindi mo ako hahalikan. Hindi mo na ba ako mahal? Ako, hindi ko ginawa. Sige, hinalikan kita. Umuwi muna tayo. Tao G, sinusubukan mo ba akong patayin? Tao G, huwag kang gumalaw. Ang ninuno ko, huwag kang gumalaw. Sige, umuwi na tayo. Sobrang gusto kita. Bumalik ka. Hindi ko hahayaang uminom ka ng isa pang patak ng alak. Ang pangit ng alak na ito. Kung pangit naman, bakit mo pa iniinom? Kung hindi ko ito iinumin, masasabihan ka nila ng masama. Ayaw kong pag-usapan ka nila ng masama. Sige na, hayaan mo na silang magsalita. Pwede nila akong pag-usapan, pero hindi ka nila pwedeng pag-usapan. Tao G. Ako. Gusto kong matikman ng alak. Ang alak na ito ay medyo malakas. Ang sarap, gusto mo pang uminom. Gu Hansheng. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Umuwi na tayo. Sige. Nasaan si Tian? Tian, ako ang nanay mo. Mabait na bata, papakainin ka ni mommy. Tulog na si Tian. Hama pa tayo ng boses. Huwag na natin siyang gisingin, okay? Dapat maging mabait si Tao G at makinig. Ang mga batang masama ay papaluan. Inumin na natin ang gamot natin. Heto. Asawa. Hindi ko maabot. Anong tawag mo sa akin?
Asawa. Ayos lang ba yun? Ininom mo na ang gamot mo. Magiging ayos ka rin pagkatapos matulog. Ang init-init. Sige, magpalat ka na lang ng damit. Hindi ko kaya tanggalin. Bakit hindi ko matanggal? Sige, tutulungan na kita. Okay, sige, bawal sumilip. Hindi. Sige. Kapag nakainom ka na, ganito ka pa rin kaya, nagtitiwala at umaasa sa akin. Paano kaya naging ganito kay Toto ang erotiko kong panaginip? Sobrang totoo ng pakiramdam na ito. Hindi ito ang unang beses. Bakit ka ganyan ka-tense? Gu Hansheng. Buntis na naman ba ako? Gu Hansheng. Buntis na naman ba ako? Ano ang iniisip mo? Lasing na lasing ka kagabi. Ano sa palagay mo ang dapat kong ginawa? Sige, nakakain na si Tian. Iniwan ko sa mesa ang almusal mo. Pupunta ako sa opisina mamaya. At ikaw? Hayaan mo na ako. Gusto kong mapag-isa. Sige, pagkatapos mong mapag-isa, alalahanin mo ako. Ano ba talaga tayo ngayon? Tian, gusto lang naman ni Mama na mabigyan ka ng tahanan. Pero ngayon, parang nagiging sikim na si Mama. Tian, gusto mo bang makasama sina Mama at Papa habang buhay? Kahit na, hindi naman perpekto si Mama. Paano kung siya ang pinakaangkop? Tian, para sa pamilya nating tatlo. Susubukan ni Mommy. Xiaojun, niligawan mo na ba ang isang lalaki? May habol ka ba sa isang tao? Hindi ako. Kaibigan ko. Akala ko hahabulin mo ang isang tao. Pero, ngayon, may anak na sila. Pero aksidente ang anak. Kung hindi dahil sa batang yan, kung sino man sila, marahil sa kanilang buhay, hindi sila magkikita. Halimbawa, ang ating Pangulugo. Kaya sila, dahil sa bata, ay magkasama na ngayong nakatira. Pag-aasawa muna, pag-ibig mamaya. Pag-aasawa muna ay pag-aasawa muna. Hindi ko alam, magkakaroon pa kaya ng pag-ibig pagkatapos nito. Base sa karanasan ko sa mga maiikling drama, itong lalaking ito, dapat ay in love na. Talaga.
Kung hindi, isang tycoon na gaya ni President Go. Dapat madali lang na iwanan ng ina at panatilihin ang anak. Tingnan mo ang ina ng anak ni President Go. Hindi pa siya lumilitaw. Sinasabi ng lahat na siguro'y hindi siya isinama sa larawan. Pero paano kung magkasama sila dahil sa bata? Hindi naman mawawalan ng stepmother ang bata. At hindi rin sila mawawalan ng yaya. Bakit mo pipilitin ang sarili mong makasama ang isang taong ayaw mo? Para lang sa bata. Naiintindihan ko. Salamat, Xiao Jun. Ililibre ko kayo ng pagkain kasama ang anak ko. Maghahatid ako ng dokumento kay Mr. Go. Si Gu Hansheng. Tigilan mo na, Hansheng. Ayos na. Nandito na ako, Hansheng. Tamang-tama ang dating mo. Napakawalanjian niyang babae. Alam na ngayon ng lahat dito. Anak niya'y ipinanganak na wala sa kasal. Isinilang niya ito sa isang matandang lalaki. Nandito ka na rin sa wakas. Tao Ji, anong ginagawa mo? Paano mo kayang yakapin ng hayagan ng aking si Hansheng? Bitawan mo na siya ngayon. Yakap ako ng asawa ko. Wala kang pakialam. Ano ang tawag mo sa kanya? Ang asawa mo. Tao Ji. Siya ang legal na asawa ko, Gu Hansheng, di ng Go. Siya ang ina ng anak ko. Hawakan mo siya. Hahawakan mo ang buong pamilya Go. Imposible. Imposible ito. Paano mo mapapangasawa ang isang probinsyana? Baka, binabantaan ka niya ng anak. Hansheng. Ikaw at ako. Para tayong tinadana. Ji Yanran. Ang ginawa mo noon ay walang kwenta na. Wala akong pakialam na makipagtalo sa iyo. Pero ngayon, hinahawakan mo ang buhay ko, Kuya Hansheng. Lahat ng nagawa ko ay dahil mahal kita. Ang pera mo lang naman ang mahal niya. Ako lang ang nagmamahal sa iyo dahil sa kung sino ka. Ang taong mahal ko. Kailangan lang ng pagmamahal. Tao Ji, pakiusap. Mali ako. Alam ko talagang mali ako. Pakiusap, para sa ikabubuti nating lahat dahil magkakapamilya tayo. Ikaw, pakisabi kay Mr. Go. Para mailigtas ang buhay ko, okay. Pakiusap, tita mo. Pinalaki ka naman namin ng maraming taon. Patawarin mo na kami ngayon lang. Pangako, hindi na kami magpapakita sa'yo. Hindi na kami magpapakita. Tungkol dito, ikaw ang magdedesisyon. Susuportahan kita. Ano man ang gawin mo. Iyon ang tama. Tumawag na ako sa pulis. Nagkakalat ka ng chismis at paninirang puri. Pag-upa sa isang mamamatay tao. Magbabayad ka sa iyong mga ginawa. Tara na. Tao Ji. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Nay, ayos lang po ako. Abat ang lakas ng loob nilang hawakan ang manugang ng pamilya Go. Asawa ko. Huwag kang masyadong mag-excited. Huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, hipag ng pamangkin ko. Papunta na ako. Nabili ko na lahat ng stock ng pamilya G. Sinaman nila ang hipag ng pamangkin ko. Papualan ko silang lahat ng kanilang mga ari-arian. Tita ko siya. Umuwi lang siya ngayon. Balak ko nga kayong ipakilala sa isa't isa ngayon. Tita ko pala kayo. Kumusta, Tao G? Tita mo ako. Kung may gusto kang mapapabagsak, ako na ang bahala. Hello po, tita. Tara na. Uwi na kayong lahat at magpahinga. Pagod na si Tao G. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Ang daming tao rito, Tao G. Medyo nagmamadali man ito. Pero sa sandaling ito,
Ito ang pinakagusto kong gawin. Tao G. Papayag ka bang bigyan ako ng tahanan? Oo naman. Paparating na sila. Kumpleto na silang lahat. Nandito na si Tian Tian. Nandito rin si Tian Tian. Huwag, huwag. Masakit. Pasensya na. Mag-iingat na ako. Oo, noon lang. Tao G. Tian Tian, hindi kami makikinig sa anumang hindi nararapat. Anong ginagawa mo, anak ko? Mahina si Tao G. Huwag mong. Nanay, nabalian ang kamay niya. Kakadiskubre lang namin. Kukuha ako ng gamot. Saan ka pupunta at ganyan kaganda ang suot mo ngayon? Sasamahan kita, at si Tian Tian, sa isang seryosong negosyo. Anong negosyo? Ang pagkuha ng aming marriage certificate. Sige na, tingnan ninyo ang gitna. Binabati namin kayo pareho. Salamat po. Pinakasalan ko nga pala si Gu Hansheng. Magandang araw po. Irerehistro ko po sana ang sanggol ko. Pangalan ng ama, Gu Hansheng. Pangalan ng ina, Tao G. Pangalan ng sanggol, Gu Zishu. Si Gu Zishu na maliit. Mukhang sobrang mahal ng mama at papa mo ang isa't isa. Simula ngayon, pamilya ka na namin. Salamat po. Gu Hansheng. Salamat po. Sa pagbibigay sa akin ng tahanan. Tao G. Salamat din. Pinapamilya tayo nito.